Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meicha. I'm from Japan. Kabayan, Aquarius. This reading is for you September 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, punta lang kayo dyan sa aking YouTube o sa description below. Makikita nyo dyan yung aking FB link. I-message nyo na lang ako sa Messenger. Or ilalagay ko dyan sa screen yung aking FB. Yan. Para i-check nyo rin para hindi kayo ma-scam kasi may nagagaya sa akin. Para sa details. Okay? Okay, we have the February. Siyempre, birthday mo. Okay, this maaring may bukod sa iyo, no? Bukod sa iyo is maaring may kakilala ka pa na February ang kanyang kaarawan, or this is a 2 days, 2 weeks, 2 months. Kung 2 months to August, September, October, mga ganon. October. Or kung weeks man yan, bilangin mo na lang. O baka kung hindi October, November, ganyan. No? Or days. Pwede siyang hours or minutes. Ito, unexpected to. Unexpected a blow of emotion. Ibig sabihin, may mga bagay o sitwasyon na hindi mo aasahan talaga. Yan. Pwedeng may mga unexpected na storm, unexpected pain, disappointment, unexpected, mga intense na sitwasyon, mga ganyan. Basta mga, wag naman sana conflict, di ba? O kaya mga complicated situation. Pero mga unexpected, ate maganda, hindi siya maganda. Pero titingnan para natin yung ibang card mo, ha? Wala. Dito lang, kung isang card lang to, mga unexpected. Unexpected, you feel drained, you feel empty, you feel mga depression, o kaya is mga pagkalito, hindi pagkakaunawaan, pwedeng nandun sa point. And meron kang ladder, climbing toward to success. Ito kasi yung problem yan, no? Ibig sabihin, nandun yung sitwasyon na maaring magkakaroon ka or meron kang pagdadaanan o pagdadaanan na sitwasyon na kailangan mo ipaglaban, kailangan mong gawin, kailangan mo aksyonan. Kumbaga, wag kang hihito kasi you are going toward to your success. Ito kasi problema yan. Yan, no? Yan, yung mga unexpected na yan. Kung ano man yung mga unexpected situation na yan, ano, sa nakita ko dito. Basta, is tuloy-tuloy lang, no, to your success. And meron kang whale, great worry over nothing, pwedeng may mga pinag-iisipan ka talaga ng malalim na sitwasyon. Kasi kung dito pa lang, makikita mo na no? Or pwede rin kasi may mga ginagawa ka, nakakausap ka, or pwedeng this is the past para sa iba na hanggang ngayon, kasi nakatingin ka pa doon, hanggang ngayon nahata ka nito, o hanggang ngayon is nangyayari pa rin yun, or hindi pa nare-resolbahan. Pwedeng nandun sa point na iyon. And meron kang younger woman, nag-iba yung boses ko, dealing or relationship with a younger woman. Pwedeng ikaw ito, pwedeng anak, kapatid, karelasyon. O pamangkin, actually, pwedeng ganun, no? Pwedeng siya, sa iba sa inyo kasi, maaring siya yung wino-worried mo. 'Di ba? O kaya naman is, when it comes din dito, iba ka, doon sa person, lalaki man yan o babae, kasi meron tayong February, tsaka ladder, tsaka ito, na may pagka-immature, no? Yan. Kumbaga, hindi same doon sa age niya, yung attitude niya, pwedeng nandun sa point na yun, no? Pwedeng siya yung kinaka-worried mo, or siya yung mga unexpected na magbibigay sa'yo ng problema, o ng hindi mga gagandang mangyayari, or pwedeng sa iba sa inyo, siya yung tao na makakatulong sa'yo for your success. Ganon, vice versa. Okay? Meron kang Ness. An emotionally secure, loving family is important to you. Maaring may mga problema related to a family, no? Or mga connections, but still, handun kasi yung importance mo pagdating sa kanila. No? So, nakita ko ito. Yun nga lang siguro, medyo emotional o magiging emotional ka talaga na connected ang iyong pamilya o kapamilya. And we have the success. Kung tingnan mo, may success ka rin dun, di ba? Congrats! Andito yung point na iba sa inyo is maaring you will become a star. Ganyan. Kumbaga, you're the apple of the eye. O kaya na pag-uusapan ka. Or sa iba is nahandun talaga yung may musang pa talaga. O Nessa, wag mo nang bigyan. Or ando yung point na magkakaroon ng mga success, recovery, or may mga sitwasyon na mag-heal, or may mga gagawin ka na gusto mong maayos iyon, no, sa iba sa inyo.
And elephant, a journey either physical, mental will leave you wiser at the end. Ngayon, alam mo, ang dami mo, ikaw yata yung tao na nababasak palagi na parang alam mo yung point na sunod-sunod yung problema. Alam mo na, doon ka sa point na yun. Pero alam mo, kahit na ganun yung nangyayari sa'yo, kasi you're like an elephant eh. The more na nagkakaroon ka ng mga pagsubok sa buhay mo, the more na nagiging more on wiser ka at nagiging strong. Kumbaga, yun yung mga pagsubok na binibigay sa'yo ng universe. Kasi nga, alam niya na kaya mo. Kumbaga, at the end, yun yung makakatulong sa'yo. Maaring piniprepare ka ni universe for something, pwedeng nandun sa point na yun, yun. Yan, parang elephant, di ba? Alam mo yung elephant, di ba? Napakainit ng araw, di ba? O, minsan wala pa silang mainom, pero handyan sila, nagiging masyado silang matatag, di ba? Ando yung point na yun. Kumbaga, yung iba sa inyo, hindi yung you are old enough when it comes sa mga pagsubok sa buhay. But still, yun nga, syempre kailangan mo pa rin magpahinga. Kasi andito si success, ano. Kumbaga, kung may mga time na need to recover, to heal, o magpahinga ka talaga, magpahinga ka. Bigyan mo rin ng peace of mind yung sarili mo for a while, kahit for a while lang. No, mag-resting time ka, mag-holiday ka, mag-recharge ka, mag-relax ka. Kailangan mo ng mental peace. Or kung kailangan mo magbakasyon ka. No, sa iba sa inyo. And we have the lion. Yan. It's time to act. This time is September is nandun yung mga action na gagawin mo. Maaring ito yung mga unfinished business, mga tension na din, hindi na re-resolbahan, or mga bagay na i-fix ka. Pwedeng na doon sa pen. Or ano man yung a-actionan mo, no? Sa iba sa inyo. Related ka ba kay Leo? And also we have the Aries, Leo, Sagittarius na maaaring related ka. Strong emotion, passionate love, or hate. Dito sa situation na to is, it comes dito is, may tao na maaring hindi kanya gusto or hindi kayo magkakaroon ng good term, hindi magsi-same page kayo, pwedeng na doon sa point na yun. Pero ingat ka kasi ito medyo galit ito eh. Medyo ito fire and fire din yan eh. Alam mo yung mga ano, maging kalma ka lang, ano, huwag ka masyadong patulero, patulera. Basta kalma ka lang. Na pag-isipan mo maigi, the more kasi na magiging pabigla-bigla ka, the more na magme-messy ka, magme-mess yung outcome, ha? Mag-ingat ka pa rin dito sa ano. Yun nga, may mga taong ayaw sa'yo, galit sa'yo, ganun din naman ikaw, pareho lang naman din kayo. Yun. Sa iba naman sa inyo is nandito yung point na mas magiging hungry ka this time to recover, to release, to let go, or to fix something into your life. Pwedeng nando sa point na yon. Or kung sa aspeto ng buhay mo yan, sa trabaho mo man yan, sa relasyon mo man yan, pwedeng doon. Sa kaperahan mo man yan, yan, mas magiging ano ka, hungry. No? Ingat kayo sa ano, apoy kasi ang daming apoy na lumabas sa inyo. Yan, ingat kayo sa apoy, check nyo maigi yung mga ano, yung baka mapasok kayo, mabandian kayo, o yung mga nagcha-charge dyan, pag nagiinit, di ba, alisin nyo, o kaya pagka nagiinit talaga siya, tapatan nyo siya na kung may mga maliliit kayo na electric fan, tapatan nyo siya para hindi siya mag-fire, para yung init niya na electric fan siya, no? Yun. Basta ingat kayo sa related to apoy ha, kung ano mangyayari sa inyo. And meron kang romance, celebration, and parties. Congrats kung ano man ito. Dahil dito sa success, maaring malaki man o maliit ito, maaring may mga ikaka-celebrate ka. Pwede rin kasi may mga birthdays, may mga pupuntahang kasiyahan, may mga union, gathering, malaki o maliit. Yan, pwedeng may mga, kung ano man yan, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is may tao dito na maaring magkakaroon kayo ng pag-uusap muli. Maaring itong tao na to is hindi kayo naging good term in the past or may mga unresolved situation sa iba na maaring magkakaroon kayo ng connection muli. Sa iba is ganyan. And we have the cloud. Uy, temporary problem. Sa iba sa inyo is yung mga pagdadaanan nyo, pinagdadaanan nyo is hindi siya mag-stay, ibig sabihin. Hindi siya ganun mag-i-stay, magsasucess at magsasucess ito. Ibig sabihin, malalakpasan at malalakpasan mo siya kasi uwanahan dito rin kasi si ladder, di ba? Yun. Kaya wag ka masyadong mag-worried. But still, you need to take it action. Ano na doon sa point na yun. Ang sinasabi ito, hindi naman porket na wag ka mag-worried, hindi ka na mag-action. Iba na yun. Di ba? Ito mga ano to pag-iisip or thinking, mga pag-aalinlangan, doubt, worrying, mga ganun, no? Problem,
pagkalito, yan, mga, ano man mga problema na pinagdadaanan mo sa iba, sa inyo. Galing mo. Natin dito si Ladder, si Bata, at si Great Worry. Ay, may family ka rin eh. Itong si Great Worry, alisin natin. Si family lagay natin. Iba sa inyo, related yan sa kapamilya or family situation. Ano? Sa iba. Okay, tingnan natin. Pero yan, nandito kasi si Elephant, tsaka si Fire, ano? Tsaka si Fan. Tsaka ito, ibig sabihin, iba, worth to. Kung sino man yan, na connection o relationship man yan, ano? Energy ni Aquarius. Okay, when it comes sa iyong energy, sa iyong energy, may mga bagay ka daw na iniisip this time na gusto mong ma-achieve, ma-fulfill, or mga ganun, na gusto mong maganap o marisolbahan. Pwedeng na doon sa point na yun. Handito rin yung point na sa iba sa inyo is pwede nakakaroon o nag-iisip ka ng mga plano this time, no? Maaari may mga iniisip ka ng mga plano this time na gusto mong gawin. Or may mga bagay ka na gusto mong umpisahan sa iba, or sa iba sa inyo is may mga pupukusan at a-actionan ka to make it real. Ganyan. And sa iba naman sa inyo is maaari may mga hinihintay kayo. Or pwede rin kasi na nagkakaroon ka ng on and off action kung saan aspeto ng buhay mo yan. Ano kasi yung pag-iisip din kasi na iba. Maybe na iba sa inyo, nagme-meditate ba kayo? Maybe iba sa inyo, you are more on meditating. Or sa iba naman sa inyo is meron kang sitwasyon na parang not willing to let go ka. Ganun. May ganun sitwasyon sa iba. Parang hindi mo ma-let go. Yun. Tapos, sa iba naman dito is energy, dissatisfaction. Lungkot or dissatisfaction. Yan. Iba dito, may siguro andin yung feeling bored or nagkakaroon kayo ng mga self-questioning. Kasi iba sa inyo is also feeling stuck in situation. But still, andin yung pag-iisip ng mga bagay-bagay o sitwasyon ano sa nakikita ko dito. Pwedeng sa iba, baka may nakakausap ka na isang lalaki, no? Maaring may lalaki makikipag-usap sa iyo or ikaw makikipag-usap sa iba sa inyo, lalaki man yan o babae, na maaring sana maging good term, no? Sana hindi ganun kapangit yung situation. Baka kasi may hilingin sa sayo or ikaw may hilingin ka sa kanya. Basta may mga pag-uusapan kayo na medyo parang hindi rin maganda or hindi ganun kaayos. Pwedeng na doon sa point na yun. Pwedeng sa iba sa inyo is related siya sa mga money related. Ganyan. Ano ba yung mga money related? Halimbawa, bahay, lupa, mana, business, utang, mga ganyan. Ganyan. O sa iba sa inyo is sa tao na mas bata sa inyo. Okay, parating. Parating po kay Aquarius. Oy. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is maaring meron kang mga naiisip na isaayos o may mga bagay ka na ayusin na related to a papers and documents. No, pwedeng na doon sa or pwedeng makaka-receive ka or pwedeng may mga bigla ang magaganap na magko-connect ang papers and documents, pwedeng na doon sa point na yon. Andito rin yung point na meron kang mga bagay na minamanifest na situation. Pero parang nawawalan ka ng pag-asa dito at medyo na giging emotional ka, no? Pero ang sabi kasi dito is mag-action ka raw. Yun ang sabi dito. Kailangan mo daw mag-action, kailangan mo daw ng strong personality or you need to be strong when it comes to sa situation na yon and take it action. Yun ang sabi. Kailangan focus ka daw. Kailangan meron ka daw logic organized or kailangan talaga is gamitin mo daw yung
karunungan mo at ikaw daw ay magsasucess. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, kung saan aspeto ng buhay mo man ito, there's a victory and success happen into your life. Yun ang sabi. Pwedeng sa iba sa inyo, may tao makakatulong sa'yo. Or may taong hihingi ka ng tulong sa kanya, pwedeng nandun sa point na yun. Or may taong hihingi ng tulong sa'yo, vice versa. Pag-uusapan ka rin, Aquarius, o pinag-uusapan, andito rin yung point na you will become a center of attention. Hindi ko lang in what way. May mga tao kasi ako nakikita, baka rin sa iba sa inyo is may mga makakasalamuha ka ng mga tao or yung trabaho mo talaga marami talagang tao sila. Ganyan. Meron ako nakikitang mataas na tao eh. Hindi ko alam kung ano yun, kung magulang mo ba siya, boss mo ba siya, or mga may katungkulan na tao, parang mataas na tao siya. Yun. Hindi ko alam kung saan siya, or may katungkulan o mataas na tao. And also, andito rin yung point na may 3 lalaki ako nakikita. Ano ginagawa niyo dito sa kinausap eh? Maano magkakaroon ka ng 2, 3, or 4 na tao, lalaki. Lalaki siya. Yun ang nakikita ko dito. Tapos, ang sinasabi rin dito is, may mga paglipat na sitwasyon. Hindi ko alam kung maglilipat ka ba ng trabaho, ng tirahan, ng place, or pang umaga, patanghali, panggabi, section 1, section 2, section 3, kung ano man yan. Basta may paglipat ako nakikita sa iba sa inyo, tapos iba sa inyo may mga renewal situation na gagawin o magkakaroon ng ganong sitwasyon o may mga asikasuhin o ayusin na ganon. Andito rin yung point na ang daming tao talaga. May mga makikilala ka daw na bagong tao or makakasalamuha talaga. Ano ba cycle situation meron? Ako nakikita. And may sitwasyon na mag-i-end talaga siya. Matatapos. Yun ang sabi. Pero medyo emotional ka, no? Mga unexpected situation. Alam mo yung yung tulad nga sabi ko, di ba parang may delay o nawawalan ka ng pag-asa in your situation. Huwag ka daw mawalan ng pag-asa. Ang nakita ko kasi dito is, tama dito si regeneration, di ba? Ibig sabihin, magsasucess ka. Pwedeng may tao na makakatulong sa'yo for your success, kung saan aspeto ng buhay mo yan, or kailangan mo talaga na pag-aralan to growth or maging very creative. Kung baga gawin mo yung lahat, magplano ka ng maigi. Kasi handito yung growth situation. Ako nakikita sa iyo, ay may ko-connect nga sa isa nakaraan. Tingnan natin, dapat iwasan. Dapat po iwasan. Aquarius. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan mo yung pabigla-bigla ng desisyon, pabigla-bigla ng action, ng movement. Mag-ingat ka rin sa mga salita mo. Ganyan. Iwasan mo yung hindi mo talaga ibigay yung effort mo, yung hard work mo sa lahat ng aspeto ng buhay. Be practical, isa rin yun. Be patient, ang sinasabi rin dito. Iwasan mo daw na ma-loss of control ka, ganyan, yung mga sagabal. Iwasan mo yung urong sulong, yung mga bagay na kaguluhan o ikagugulo o yung mga paglaban sa mga pagbabago in life, ganyan. Yung kumbaga, halimbawa sa relationship, alam mo na nagkahiwalay na kayo, binigay na ni universe yung sign para paghiwalayin kayo o magkahiwalay kayo, ipinakita na sa iyo yung red flag pero andun ka pa rin. Ibig sabihin, nilalabanan mo yung sitwasyon, di ba? O kaya, kasi minsan we need to accept na may mali din tayo, no? Huwag niyong iisipin na isa lang sa relationship or sa mga nasa paligid natin na sila lang ang may mali. Pero isipin din natin na may mali tayo. No, huwag niyong isipin na isa lang ang may mali sa mga bagay na nangyayaring problema. Ha, isama niyo rin yung sarili niyo kasi may mga problema rin tayo na mali. Kaya nangyari yun. Diba? Okay? And then also is iwasan mo daw yung mga inis, stress, tampo-tampo dyan, o magkaroon ng mga moody situation, maging moody, yung mga
over-emotional o kaya naman is yung medyo may pagka-exage situation, ikaw maging exage ka or yung mga tao exaggerated. Tsaka yung imagine ka na imagine pero hindi ka naman nag-a-action ay baluga. Diba? Yan, hindi mo gamitin yung knowledge mo, yung karunungan mo. Huwag ka mapanghihinaan ng loob ha, huwag ka as in, huwag ka mapanghihinaan ng loob. Tsaka iwasan mo na ulitin muli yung nakaraan. Or mahata ka ng nakaraan. Yung mga selos-selos, iwasan mo yan, ano? Yan. Or mga taong ganun. Siyempre, mga taong narcissist, mapagpanggap, hindi pwede maasahan at hindi makatotohanan, iwasan mo yan. Kung ikaw yan, siyempre, Diyos may marimar, iwasan mo rin. Bala ka. Tsaka kailangan mo rin daw ng self-care. Ang sinasabi dito, yan. Alam mo, meron kang sitwasyon na you still holding. May sitwasyon ka daw na gano'n. Parang you still holding at hindi mo papakawalan. Sana hindi kayo lahat, ano, kasi may nakita akong bad news. Andito talaga si February. Ito, andito siya. Andito to. Kaya naglabasan tong malalakas na ano, card. Yan, Sabihin may meron talagang something. Pero magsa-success ka, Di ba yung sinabi ko rin kanina, di ba? As long as mag-a-action ka. It depends kasi yun sa action din natin. Yun. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius in love, vice versa, energy reading po tayo. Love. Okay. Kung single ka, okay. Ay, devil Okay, kung single ka, siguraduhin mo na magkaroon ka ng clarity at maging tama ang magiging desisyon mo pagdating sa pagkoconnect sa mga bagong connection or pagbabalik sa mga nakaraan, ha? Yun lang. Kailangan mong mag-ingat din. Kumbaga, kung may mga bagay talaga na kailangan baguhin sa'yo, baguhin mo. Yun. Pero iba dito may nakakausap na kayo, no? Isa, dalawa. Pero alam mo, kung isa man yan o dalawa yan, huwag kang pabigla-bigla talaga. Kasi handito yung sitwasyon na, well, baka kasi bago pa lang, ano. Kasi isa sa inyo, may something in the past na hindi pa tapos. Or pwedeng nahahatak pa siya na nakaraan. Baka naman isinasama kanya with comes an option, di ba? O kaya naman yung kapag kayo na, tsaka niya hihiwalan yung isa. Eh, paano kung hindi mangyari talaga yun? Parang ginawa ka lang yan na panakibutas. Ouch. Well, it's your choice. Choice nyo yan, ha? Okay, sa mga nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng paghihiwalay sa nakikita ko dito kasi nagsinungaling naman talaga, naging masyadong malihim. Tsaka handun din kasi yung napaka-very independent din yung isa, alam mo yun, yung point na na dumating kasi na mas gusto niya, kailangan siya yung masusunod, kailangan ganito, kailangan ganyan. Yun pero napaka-giving ng isa, no? Hanggang dumating talaga na sobrang, malungkot na talaga, no? Sa nakita ko dito. Tsaka, kumbaga parang naulit lang to no? Maaring nangyari na to noon, tapos nangyari lang din uli na na-attract siya sa iba o nagkaroon talaga siya ng connection sa iba. Yun. Pero, medyo sumitay to no? Medyo, siya, may pagka-cold. Pero isa sa inyo naghihintay pa rin, ano? Isa sa inyo still naghihintay pa rin or nandun pa rin na hindi pa rin totally nalilet go yung connection na ito or yung feelings niya sa'yo, isa sa inyo ganun eh. Yun na nakita ko. Sa mga in a third party relationship, oo. Nandun na. Ando kasi yung betrayal, ganun sa mga nagkahiwalay. Hando yung betrayal, manipulative, pagtataksil. Kumbaga, handun yung point na kung talagang gusto mo ako, sundin mo yung gusto ko. Parang nandun siya sa point na yun. Ha? Ano ako? Bahala. Parang ako yung may karelasyon no? Ano ako? Slave mo? Diba? Hindi wag ka magpapaganon. Ikaw bahala ka. Diba? Yun, ang nakikita ko dito. Kasi medyo makasarili at sakin talaga yung isa. Alam mo, ando yung pagkocontrol. They want to control this connection. Yun, ang nakikita ko. Well, choice nyo yan. Sa mga walang third party relationship, andun yung suporta.
no, na nakikita ko dito. Alam mo yung kahit na wala ka namang sabihin, ibibigay talaga niya yung full of support or ikaw ito sa kanya. They try to make it balance or both of you when you come in this connection. Andun naman din, baka busy lang din yung both of you, baka busy-busyhan kayo. Andun naman yung giving. Yun nga lang, syempre hindi maalis na natural na kasi yun sa relationship, mga disappointment, yung mga nauulit lang muli na situation, di ba? Pero still na pag-uusapan no, yung situation na to. Ang hindi ko lang maintindihan kasi maaring may mga tao or may tao na nagiging blockage ng connection na ito or pwedeng sa part mo, yung mga kapamilya mo o magulang mo ayaw sa karelasyon mo o yung sa part nito or may mga taong ganun na nagiging obstacle or blockage ng relationship na ito. Ganyan. Maaari din na doon sa point na sa part mo or sa part niya na may mga sinasabing hindi magaganda pagdating sa iyo or pagdating sa kanya, pwedeng na doon sa point na yon. May mga masasamang sinasabi o may mga hindi, basta hindi siya maganda. Okay, money and trabaho. No, kumbaga, maaari may mga paninira, no? Ganyan. O pwede rin kasi na sa part nung mo o sa part niya, may mga tao talaga na mga makasarilit sakin talaga. Tingnan natin. Oh. Okay. Okay, pagdating, kung sabi ko sana kung wala kang pera. Wala kang pera, tibibigyan mo ba ako? Magtrabaho ka. Sabi ka. Okay, kung wala kayong trabaho. Kung wala kayong trabaho, magbigay ka daw ng effort talaga. Ang sabi dito. Yun. Kasi ang nakita ko dito, magsa-success ka. Depende na lang yun kung ano yung needs mo. 'Di ba? Kung gusto mo talaga yung pinakamalaking sahod, di maghintay ka, nanganga ka. O, di kung papasok ka muna for a while, at least may papasok pa rin kahit konti. Nasa sayo yun. Pero magbigay ka ng magbigay ka ng effort mo, tsaka ng hard work mo, tsaka lakasan mo yung loob mo, tsaka, syempre, maging patient ka pag nag-a-apply ka. Kailangan, concentrate ka, tsaka be practical. Di ba? Yan lang. Halimbawa, when it comes to practicality, o halimbawa may dalawang company, o may dalawa kang papasukan. Yung isa, bagong bukas lang, hindi ganun katatag. Yung isa, matagal na sila nag-ooperate. O saan ang pipiliin mo? Siyempre, doon sa matagal. Why? Be practical. Kasi matatag na siya, ibig sabihin, kahit anong mangyari, hindi siya mawawala. Pero yung bagong bukas na ito, anytime pwedeng mawala. O, di nga ka na naman. Yung mga ganong sitwasyon, sa pag-isipan mo, buhay mo naman yan eh. 'Di ba? Kailangan nahandun yung focus mo. Yun. Kung may mga trabaho naman kayo, may mga trabaho naman, hindi naman talaga mawawala, no, na may mga times talaga na siguro medyo tinatamad ka pumasok, o kaya na may mga tao talaga na matitigas ang ulo, mga irresponsable, o baka isa ka rin doon, syempre, may mga situation din talaga na, alam mo yung point na kahit na nahihirapan ka na, pero kailangan kong kayanin ito. Diba? Kumbaga, andun talaga yung makipagsapalaran ka talaga. Well, it's good yun. O good naman yun no? Kasi andun naman yung point na magiging okay din ang lahat, no? Yan. Kumbaga, unti-unti mo mararamdaman naman na magiging okay siya. Yun. Sa pera mo is, sana, hindi ko alam kung ikaw or maybe someone na connected sa'yo, also we have a family, kung sino man niya, parang may tao ako nakikita na nagsusugal, no? Or sa iba sa inyo is kailangan mo talagang sumugal. Yun ang sabi. Ate, magiging okay ba? Magiging okay daw yung pera mo ngayon kasi andun naman din yung success tsaka yung happiness, yung positivity na magaganap o mayas. Kung dati medyo may mga frustration or mga pain ako na nakikita, ngayon medyo mararamdaman mo yung calmness. Pero still, may stagnant pa rin. When it comes to stagnant, ibig sabihin pwedeng may mga taong may utang pa rin, may mga utang ka pa rin, o may mga nahata ka pa rin na nakaraan, o kaya naman is hindi pa talaga ganun ka-stable. Kumbaga,
Hindi ko naman sinasabi na wala. Ibig sabihin, may mga pagdadaanan ka pa rin. Kaya andito si elephant tsaka si lion, di ba? Ganun. Medyo may mga magiging stagnant situation. Maaari may mga delay situation. O kaya naman pwedeng, ma-disorganize ka. Halimbawa, tulad na sabi ko, yung practicality, di ba? Baka mamaya, alam mo naman na, kumbaga, alam mo naman na, pag bumili ka, di ba, ito mas mura. Pero same item siya, pero mas mura, tapos mas mahal. Saan pipiliin mo? Siyempre, iba pa, baka piliin nyo yung mas mahal. O kaya naman yung ibig sabihin, nasa labas ka, di ba? Bibili ka ng water, bumili ka lang, tapos bibili ka ng water, pag uwi mo ng bahay, may water naman. Uuwi ka rin naman kaagad. Hindi na practical yun. Ibig sabihin, nagastusan ka, di ba? Yung mga ganun. Basta, hindi ko sinasabi na huwag kayong gumastos, no? Basta, be practical lang. O kaya naman bawa, nag-birthday ka. O kaya may mga celebration na gusto mong gawin. Kasi, may mga naman, star tsaka dito, di ba? Tapos, yung iba dito, manghihiram pa kayo ng pera para lang makapag-celebrate. Hindi yung practical. Mukhang magiging stressful lalo sa'yo yun, di ba? Parang si same pattern ka lang. O kaya ka lang, mas maraming lumalabas kaysa pumapasok. Basta be responsible pagdating sa pera mo. Ingat ka na lang. But still, hindi ko naman nakikita na empty yung pera mo. Pero sana naman, wag naman lumabas lahat kasi masakit yun, di ba? Pa rin, mag-ipon ka pa rin kahit paano. Kailangan mo pa rin magplano, no? Ng sitwasyon. Talagang masikpitan mo pa. As in, masikpitan mo pa. Kasi pwede may mga times na maging same pattern ka sa nakaraan. O kaya may mga bagay ka na kailangan mo talagang baguhin sa sarili mo pagdating sa kaperahan. Arigato naman, God bless.